morning mga ka-opinyonan. Tayo'y mag-opinion. Kasama nyo si Ipe Opinion. Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to ay yung pagiging kalbo, no? Kasi kahapon, may kaibigan ako na nasa Amerika. Nag-message sa akin, sabi niya gano'n, may problema daw siya. Yung anak niya, nalalagas ang buhok, bumababa yung self-confidence. Kaya niya ako minessage, kasi nga, dahil nga kalbo rin ako kung pinagdaanan ko din daw ba yung pinagdadaanan ng anak niya. And I remember, yes, pinagdaanan ko po yun. Tinanong ko nga yung kaibigan ko ilang taon na ba yung anak mo ngayon? Sabi niya, 22 years old na daw yung anak niya. And I remember, 22 years old din po ako nung nagsimulang malagas po yung buhok ko. And I know the feeling nung nalalagas yung buhok. Alam mo, talaga nakakahiya talaga. At saka nakakatakot. First, nakakatakot yan kasi gigising ka ng umaga, yung unan mo punong-puno ng buhok. And at that time, 22 years old po ako, nasa college po ako noon. Long hair po ako. Yes, long hair po ako kasi frustrated rockstar eh. So, ang haba ng buhok ko, tapos gigising ako ng umaga, yung unan ko punong-puno ng buhok. Nakakatakot, di ko alam ano ba, may sakit ba ako, may lupus ba ako, may cancer ba ako, kasi di ba ganun yung mga napapanood natin. And then pag magsha-shower ako, grabe, pag nag-shampoo po ako ng ganun, yung kamay ko talagang, ay nako, punong-puno ng buhok. So at that time natatakot ako, ayoko naman sabihin sa mother ko at that time kasi ayoko mag-alala siya. So kaya habang lumilipas yung panahon, bumababa yung self-confidence ko. And besides at that time, ang payat-payat ko. Tapos ang dami kong tagyawat, tad ako ng tagyawat. So lalo na nagkandapatong-patong na, no? Ang bababa ng self-confidence ko ay kaya nga at that time hindi ako nanliligaw, torpe po ako. Bakit ako torpe at that time? Kasi nga, yun eh, payat ka na, bukbukin pa yung mukha mo, nalagas pa yung buhok mo. So feeling ko walang magkakagusto sa akin. Kaya nararamdaman ko yung nararamdaman ng kahit nung anak ng kaibigan ko. Kasi eksakto yung naramdaman ko. Kaya alam mo, in-advise ko yung kaibigan ko kung ano yung ginawa ko noon para labanan yun at para ma-boost yung self-confidence ko. Ganun yung tinuturo ko. Sabi ko nga sa kanya, kung mabibigyan ng pagkakataon, i-mentor ko yung anak niya para alam yung gagawin eh. So doon sa mga na-experience o na-i-experience yung na-experience ko noon, eto lang yan. Eto po ang opinion ko dyan, no? Napansin ko, may mga barkada ko ng college. So, shout out sa mga barkada ko ng college, no? Yung mga basketball player ng AMA, shout out. So, yung mga barkada ko ng college, sinoobserbahan ko, pinapansin ko, no? Sabi ko, hindi naman to mga to gwapo. Pero bakit ang daming nagkakagusto sa kanila? So, na-realize ko na para magustuhan ka ng babae, plus na lang o bonus na lang yung buhok eh. Not necessary, hindi kailangan ng buhok at hindi kailangan makinis ang mata. Sorry. Makinis ang mukha. Ito kasi, no? So, sabi ko, meron yung mga kaibigan ko, yung mga barkada ko, yung mga kaibigan kong athlete, bakit marami nagkakagusto sa kanila? At ang taas yung self-confidence nila, grabe, aabot hanggang langit. Kasi na-realize ko, meron silang skills. Yun nga yung pagbabasketball. And besides, maganda yung physique nila. So kaya sabi ko, kailangan magkaroon ako ng skills. Kailangan meron akong X-factor. Diba? So hindi ko kailangan magkaroon ng makapal na buhok. So, and besides, tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Ganun ba ako kapangit para hindi magustuhan? So ang ginawa ko, nagpa-skinhead po ako, tinesting ko. Total, nalalagas na rin lang eh, di ba? Tinesting ko. Nung nagpa-skinhead ako, nung tinanggal ko yung long hair ko, yung buko, humarap ako sa salamin. Alam mo na-realize ko? Not bad. Hindi naman ako ganun kapangit eh. So bakit mababa yung self-confidence ko, di ba? So anong ginawa ko? Nag-gym muna ako. Sabi ko kailangan ma-compensate. Yung kabawasan ng buhok, kailangan ma-compensate naman ng ganda ng katawan. So nag-gym po ako at that time kahit wala akong pera. Alam niyo kung saan ako nag-gym? Doon sa mga small time gym sa balik-balik. Kasi at that time, taga-Galas po ako. Galas, Quezon City ako nakatira. Yung mga maliliit na gym sa balik-balik, yung mga amoy pawis, putya, doon po ako nagbubuhat. Nagpalaki ako ng braso, nagpalaki ako ng balikat. And at that time, syempre, 22 anyos, putya, may abs. So unti-unti ngayon na-boost yung moral ko, unti-unti ngayon tumaas yung self-confidence ko. And then, ginawa ko at that time, nagseryoso ako sa pag-aaral ko. And I remember at that time, napakagaling ko po sa math. Walang halong yabang. Ang galing ko sa math, ang galing ko sa programming, kasi computer science yung kurso namin. Yung mga major subject, magaling po ako sa logic na subject, ginalingan ko lang sa pag-aaral kasi na-realize ko ang mga babae, no,
Hindi yan bumabase sa buhok lang, hindi yan bumabase sa itsura lang. Dapat meron ka rin ito. Dapat may laman ang kokote mo. Dapat may alam ka. Para pagkausap ka nila, marami kayong pwedeng pag-usapan. Hindi puro pagpapakyut na lang. Hindi na uso ngayon yung puro lambingan na lang. Eh paano pag nagutom yung jowa mo o yung nililigaw mo, ano papakain mo sa kanya? Lambing? And then I realize, sabi ko, dapat hindi lang maganda katawan mo, hindi lang dapat may laman ang utak mo, dapat din may pera ka. Tama? Kagaya nga ng sinasabi ko, hindi pwedeng puro lambingan, hindi pwedeng puro pagmamahalan. Kailangan may pinapakain ka rin sa nililigawan mo o sa jowa mo. So at that time, unti-unti na ako nag-isip ng pagkakakitaan kahit habang nag-aaral. Kaya naisip ko po mga kaibigan, nagwe-waiter po ako habang nag-aaral. Nagsa-service crew ako habang nag-aaral. And besides, may mga barkada rin ako ng college, ganun din ginagawa. Habang nag-aaral, nagtatrabaho sila. Kaya pag nasa school kami, ang dami nilang pera. Libre dito, libre doon. Kaya pala ang dami nagkakagusto sa kanila. Hindi ko sinasabing ang mga babae mukhang pera o mahilig sa mga lalaki may pera. No. Pero syempre iba pa rin kapag ka meron kang pinangtutusto sa pangangailangan mo, sa sarili mo, hindi yung puro asa ka lang sa magulang mo. Kaya at that time na-realize ko, dapat yumaman ako. So dapat maganda pangangatawan ko, may laman utak ko, at dapat may pera ako. And alam mo, pag may pera ka, maganda katawan mo, at may laman ang utak mo, mga kaibigan, hindi mo na mapapansin yung buhok. Ako, simula that time, since 22 years old ako hanggang ngayon, 26 years old na ako. Hindi na po ako nagpakatubo ng buhok. Wala na ako pakialam sa buhok. Actually, mas na-enjoy ko pa nga yung pagiging kalbo eh. Alam mo bakit ko na-enjoy? Pag may buhok ka, pagkatapos maligo, mag-aayos-ayos ka pa. Ang tagal-tagal mo pa sa lamin. Ayusin mo yung detail ng buhok mo. Baka pumaling sa kanluran, baka pumaling. Eh pag kalbo ka, wala, wash and wear. Pagkatapos ligo, di mo na kailangan shampoo eh. Sabon lang, iskisi mo lang, sabon lang. Ako ginagawa ko ang routine ko. Pagpasok ko ng banyo, ahit. Pagkatapos ahit, sabon. Pagkatapos moisturizer, wash and wear. Eh, yung confidence sa simula lang yan. Alam mo, sa panahon ngayon mga kaibigan, doon sa mga kalalakihan na makakapanood dito, na nagsisimulang malaga sa mga buhok nyo, okay lang yan. Okay lang yan. Tanda mo, maganda may buhok, pero pinaka-importante sa lahat mga kaibigan, malakas ang pangangatawan mo, may laman ang utak mo, at kaya mo mag-provide sa mga mahal mo sa buhay. Ang ganda nga ng buhok mo, ha? Kimpi ka nga. Pucha, panlabang ka nga sa mga Korean novela, panlabang ka nga sa mga opa-opa. Ha? Bobo ka naman. Pucha, ano silbi ng buhok mo kung bobo ka? Tama. Ang kapal nga ng buhok mo, kimpi ka nga, ha? Long hair ka nga, nakakapag-headbang ka nga. Pero wala naman laman ng bulsa mo. Puta, ano silbi ng buhok mo? Naipambibili ba yan ng bigas? Pag kumain ka ba sa Jollibee, pambabayad mo ba buhok mo? Ha? Di ba hindi? So anong importante? Tanda mo, mga kalalakihan na nakakapanood dito na nalalagas ang buhok, okay lang yan. Okay lang yan. Mag-aral ka maigi doon sa mga estudyante. Kung tapos ka na sa pag-aaral, educate yourself, basa ka ng libro, you attend training, kung ano bang training na available. Maraming mga online training. Importante, may laman ang utak mo, ha? Malawak ang kaalaman mo, plus malakas ang pangangatawan mo. Okay? Go to the gym. Maghanap ka ng sport na lalaruan mo, play basketball, kahit anong sport, dapat matibay ang pangangatawan mo. Boxing, martial arts, kaya mo ipagtanggol ang pamilya mo, di ba? At pinaka-importante sa lahat, may laman ang bulsa mo. Para sa akin, kahit gaano kaganda ang buhok mo, pag walang laman ang bulsa mo, isa kang napakalaking inutil, ha? Inutil na may buhok. So di ba walang buhok, basta mayroong silbi. Tama, mali? Kaya doon sa mga nalalaga sa buhok, okay lang yan, enjoy mo lang yan, di ba? Ganun talaga. Kumbaga, ako, nasa isip ko, balato ko na sa buhok. Balato ko na sa ala. Diba, okay na ako ng ganito. Ang importante, nakakapag-provide ako sa pamilya ko, malakas ang pangangatawan ko, at may laman yung utak ko. Alright?